Bago ko maligo, papasyal muna tayo dito sa garden nila Utol at ni Kadede. First time ko makakita ng ampalaya na mapagapang pa lang. Kasi nakikita ko mano na eh. Ayan na. Ito oh, dami na pala oh. Oh. Mga kapanalig, gusto ko lang batiin ang happy birthday yung aking tito, si Tito Mel, no? Parang nagiging normal na lang sa tao na nag-sleep paralysis. Hindi ko alam kung sa pagod ba yun. Minsan nga, di ba? Minsan naranasan nyo na sa panaginip, pinahabol tayo ng ano, ng kunyari dragon o kaya aswang, tapos hindi tayo makatakbo. Salamat ulit kay ano, kay Ma'am ano, May Santos Vlog. Yung lalaki nito. Uy! Juicy. Simulan nang magkulitan kasama si Nuit TV. Good morning mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. At ngayon ay December 10 na po. Palapit na po ang Kapaskuhan mga kapanalig. At ayan, ngayong umaga na to eh, medyo lumakas na naman ang hangin. Pero masikat naman ang araw. Yeah. Lalagay ko lang tong aking labahin doon sa baba dahil naipon na dito mga kapanalig sa taas. At mamaya maglalaba ako ng kaunti para hindi naman maipon. Tara na, sarap talaga matulog dito. Si Kadede at si Utol eh nandun sa baba, no? Baba muna tayo. At makapaligo para fresh na fresh tayo. Good morning! Good morning! Si Utol naglalaba na rin. So kagabi niya pa yung pinapaikutan. At ngayon, pinapaikutan niya ulit. Banlaw na. At tayo, magbababa pa lang tayo na mga labahin. Okay. Hirap bumaba. Hirap bumaba sa ngayon, pero pag may hagdan na yan, na maayos ayos. Goods na yan. Wala tayong problema. Lagay muna natin dito sa loob ang ating mga marumi. Itutuloy ko na yung target ko kahapon mga kapanalig na lagyan ng turko itong mga bakal dito. Ito papakita ko lang na malapitan yung ginawa ni Kadede na lagayan ng kahoy dito. Ayan. Pwede pa sumilong dun sa baba oh. Parang naging bubong siya eh no. Ang galing ni Kadede. Lagyan na lang natin yan ng tolda o yero para panangga sa ulan at araw. Gusto na sana gawin ni Kadede ito na ano, paan ng mga upuan mga kapanalig yung natitira nating mga tubular. Pero sabi ko wag muna. Kasi pagbalik ng mga nagwe-welding dito, papalagyan pa natin siya ng ano, pag ganun mga kapanalig ko. Para mas tumibay. Ayun rin ang sabi ni Daddy Oms eh. Papalagyan ng pag ganun. Para talagang laban na laban siya. Para bago malagyan ng kisame, kompleto na. 'Di ba, tol? Naka-headset pala. Okay tayo sa taas. Kukuha ako ng damit at makaligo para fresh tayo ngayong umaga kahit malamig. Nagga-garden ka na pala dyan? Nagga-garden na pala si Kadede. Sipag, aga rin magising. Marami na ba tayo ma-harvest? Sarap ang presko. Ligo muna ako. Woo! Lamig. Yan oh, mga ilang araw pa mga kapanalig, ma-harvest na namin itong mga tanim nila Utol. Yung kay Kadede nga doon sa may ano, baba. Eto binigay ni nasa taas. Eto binigay nga ni ano, ni Papa Angel, yung papa ni Dang, etong pinaka-host kay Utol no, at nagagamit naman dito. Ayos na ayos. Inarangan na ni Utol ng screen eh, kasi pinapasok ng mga aso. Ay sayang yung mga okra, ano na? Gumulang na. Uy, gumagapang na yung ano. Ano to? Sitaw. May sitaw na ba? May panggulay na pala tayo ng sitaw oh. Ayos na ayos yan. Sariwang sariwa. Bago ko maligo, papasyal muna tayo dito sa garden nila Utol at ni Kadede. Yeah. Ito yung mga ano, yung mga pasibol pa lang. At yung ating tawag dito, gabi? Laing. Ay, laing pala. Pwede na rin yan sa mga susunod na araw.
Oo. Mga tanim naman ni Kadede dito sa kabila. Tignan natin. Uy, may mga sili pa rin syempre. Importante yan. Wow, ang kamatis tumutubo na. Oo, kailangan talaga may tali para hindi tutumba. May bunga na yung dulo? Saan? Saan doon? May bunga na pala yung dulo nito. Panoorin nyo na lang po sa vlog nila kung paano nila inalagaan na ito ha. Ang kapanalig. Saan? Dito? Ay oo, yun oh. May bunga na oh. Ayan. Parang ngayon ka na lang ulit nakapagtanim ng ano no, kamatis no? Ngayon lang ulit. Kanlong ka na pagtariman ko. Oo nga. Oo nga, kanlong ibig sabihin mga kapanalig hindi siya inaabot ng araw. No? Pero ang ganda. Malamig din ang kamay ni Kadede sa mga ganitong halaman. Ayun no. Lalaki pa to, di ba? May mga ma-harvest na tayo. Tapos ano yung sa baba ulit? Okra, labanos. Okra, labanos. Ay, paghihiwalay mo pa yan. Kaso kanlong nga lang din no. Medyo kanlong. Kaya hindi siya, importante talaga sa halaman yung nasisinaga ng araw para maganda talaga yung tubo niya mga kapanalig no. Kaso wala tayong magagawa, hindi naman natin pwede bawasan yung mga yung puno kasi hindi na yan ano. Hindi na sa atin yan. May iba na may-ari niyan. Kasi nakikitanim lang naman sila Kadede dito at si Utol pang samantala hanggat hindi pa ginagamit itong lupa no. Isasawa tayo sa gulay dyan. Oo, sarap ng gulay na yan. Ay, itong ano to? Yan yung ano? Palaya. Ampalaya, ito. Nakakaya to. Ayan o, may ampalaya na tayo dito. Ito mo, hindi ko sinakabagay, nagkukusa yan. Oo, syempre ganun talaga. Alam niya kung saan siya aakyat. Tinuruan ko eh. Tinuruan mo kung paano umakyat? Lagyan kang tali, dito ka akyat hapon, punta sa balat. Okay. Ampalaya. Di ba maselan yan, ampalaya? Paano sa part na maselan? Kailangan niya, lagi mong didiligan. Laging didiligan? Ang buhay niya. Pero sigla na nila, lapitan ko nga. Lalapitan ko nga muna. Baba ko muna to dito. Yan. Nakikamusta lang tayo sa mga tanim nila dito. Pero lapitan natin para makita natin ang bagong tubo. Ang bagong tubo na ampalaya. Ayan oh. Ayan oh. Umaakit na siya. Para talaga siya may kamay no. Para siyang may kamay na nakakapit. Yung tinuruan dito kakakit eh. Ayan oh. Para may mga kamay na maliliit na nakakapit. Ito nasisinagan talaga ng araw oh. Talagang maganda. Ito nakapulupot talaga siya oh. Gaganda yung ampalaya niya. First time ko makakita ng ampalaya na pagapang pa lang. Kasi nakikita ko mano na eh. Yung malalaki na yun talagang hanggang doon na. Yung hanggang dito na. Ay yung kapag. Oo. Tapos may mga nakalawit na siya. Ayan oh. Para may sarili silang utak no. Alam nila kung saan sila ano, gagapang. Paano kung walang nakalawit? Hindi siya gagapang. Sa lupa lang ang punta. Galing din no. Galing talaga ng Diyos. Ayan. Yan ang ating ampalaya sa ngayon. So mga buwan pa to no, bago natin ano ma-harvest yung mga isang buwan pa may mga ano na yan, mga bunga na. Oo. Oo. Yan. Ito yung ating mga mustasa. Ito yung mustasa eh no. Dikit-dikit na. Saan mo ipaghiwala yan? Dyan na talaga yan. Para pwede na harvestin kasi baka maging magulang na siya. Laman lang kukuhan dyan. Paanong laman? Pababa laman. Ay sa ilalim. Labanos nga pala. Ano ba yan? Anong halaman yung iniisip ko? Labanos nga pala yung hinahalo sa sinigang. My goodness. Para siyang ano ba mga lahi ng ano, kamote na tumutubo sa ilalim. Kamote, labanos, sibuyas. Hindi naman pala lahi yun. Kumbaga mga halaman na tumutubo sa ilalim. Bawang, luya. Ganyan yung mga tumutubo sa ilalim. No? Ang galing. Eto, okra. Oo, kailangan palinisan kasi maano na ng damo. Yan, panoorin nyo na lang po sa vlog ni Kadede at syempre ni Utol kung paano nila
Tiyatanim yan at inaalagaan. At ito po, ang daming tanim ni Kadidi ditong mga ano, mga damo. Kalabasa lang na. Kalabasa lang ba yan? Hindi ko tanim ang damo. Oh, okay. Nakita tayo dito. Liligo muna ako. Para fresh ang ating panimula ng umaga. Uy. Mutik pa ako. Para freshness. Woo! Alright. Ang dami pa rin tanim dito. Masarap talaga magtanim dito sa province eh. Para makatipid-tipid naman tayo sa gulay. Oh, dami ng harvest sitaw. Oo. Ano? Papatawag ako truck pag ginarvest natin yung mga sitaw. Kasi baka hindi magkasya. Hindi, ang tawagan mo yung buyer muna. Ay. Pumunta mo yung buyer. Yung buyer mo na. Tapos sila nang bahala na. Kami nang bahala magdala. Oo. Sasakyan naman, idadala na rin. Sa wag. Ganun mo na talaga eh. Oo. Kasi sobrang dami niya no. Baka mamaya hindi magkasya to sa isang truck eh. Kaya dapat yung kukunin natin medyo malaki-laki. Tingnan mo ba naman no? Yung mga harvest na oh. Parang nakakatakot, parang ahas. Parang ahas yung ano nyo. Mga talim. Sabi nga, iba may tanim. Oo. Ayan na. Ito oh, ang dami na pala oh. Dami nga. Oh. Dami ito. Ito rin. Galing rin magtanim ni Kadede. Maano ang kamay nila. Magagaan. Tawag doon, green thumb nga. Malalamig yung kamay nila sa ano. Pawa nga, pre, malamig ba yung kamay mo sa lama? Malamig. Ang lamig nga, pare. Babain natin para makabago. Ano? Mabalik pa mabot sa kabel. Para umabot. Yan. Para mabot. Okay, alright. Kaya pabalang ni Kadede para daw umabot sa gapang. Dami na pala sitaw eh. Oo. Si Utol din. Nag-i-edit pa si Utol eh. Mamaya na natin na storeboin. Kausapin. Salamat Sumilip lang tayo dito sa mga tanim nila. Kukuha niya mang. Ano gagawin mo? Abono. Ha? Abono? Para mabulong niya. Okay, sige. Maabono. At syempre, ito dumadami na yung tanim dito. Ang ganda oh. Pulang-pula. Ano tawag dito sa laman na yan? Oo nga. Namumula siya no. Bagay na bago yung kulay niya sa Pasko. Green tsaka red. Ano tawag? Hindi mo alam ang tawag dyan? Nakalimutan ko. Pero ikaw tol alam niya. Tol, ang tawag dito tol? Sa halaman na namumula tapos yung ha? Paskwa. Oh, tama-tama. Oo, kapaskuhan. Ginawa na ko. Pasko. Oh, kapaskuhan. Ayos Bagay na bagay ngayong kulay. Daldal ko. Makaligo na, tara. Harapin natin ang hamon ng paliligo ngayong umaga na ito. Pasko. Kapaskuhan. Lalaban na si Utol. Buti pa si Utol nakapagbanlaw na. Ha? Buti pa si Kuya nakapagbanlaw na ng kanyang mga damit. Mamaya na ako. Bago ako maligo mga kapanalig, may sasabihin lang ako. Bali, pangalawang araw na namin ngayon sa diet namin. At ayan, ngayong araw na ito, halos wala raw kaming kakainin, sabi ni Utol. Kasi meron siyang binili na pang detox, yung tinatawag niya. Yun nga yung lemon, tawag dito. Ano pa halo nun, Tol? Lemon, olive oil, tsaka apple cider. So yun lang yung iinumin namin mga kapanalig. Tapos hindi raw kami kakain. Kakayanin kaya namin yun? Kakayanin kaya natin yun? Hindi tayo kakain maghapon, yun lang. Para daw malinis yung aming bituka. At mailabas namin yung mga lason sa katawan. So tignan natin. Pag hindi na po kami nakapag-vlog ng ilang araw, ibig sabihin po hinimatay na po kami dito. At hindi na po namin kinaya yung yung pagda-diet. Pero kaya natin yan. Ha? Ginawa mo na ba? Ginawa na pala ni Utol yung, kaya walang problema. Subok na. Kaya tayo naman ang susubok. Muntikan ka na rin? Para bigla ako natakot. Ngayon, hindi kami nag-breakfast ngayon eh. Kasi sabi niya kailangan walang laman ng tiyan. Sabi ko uminom ako ng tubig. Okay lang ba yun? Okay lang naman daw. Oh. Sige. Ligo! Woo! 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 Grabe lamig. Woo!
Suave. Ah. Oh, bebe. Oh, yeah. Let's go. Come on. Let's go. Oh, yeah. Sarap maligo. Titisin mo lang talaga yung lamig eh. Tapos na ako maligo! Ay, check, baka may naiwan. May naiwan. Wait. Check natin na malinis, diba? Ang bawat yan, dapat i-check natin para paggalang din sa mga gagamit na bago. Yan. Gusto ko nagkwento sa inyo na sa mga susunod na araw kailangan ko na namang umuwi. Dahil kailangan ko umattend ng mga Christmas party, no? Christmas party sa Eagles, tapos Christmas party ng anak ko, mga kapanalig. So excited ako para doon. Gusto ko makita yung kaganapan doon sa Christmas party ng aking anak, mga kapanalig, no? Syempre sa Eagles din para magka-banding-banding rin kaming mga kuya. Ngayon na lang ulit kami magkikita ng anak ko itong Christmas party niya, kaya ayun, excited din ako talaga para doon. Magka-chat naman kami halos, mga kapanalig, no? Yung dalawa kong anak. Nagpapaka-busy lang talaga ako sa pag-vlog, syempre para din naman sa kanila. At ngayong oras na to, yan, bigla akong nawala na talaga akong short. Naghalungkat na ako, wala akong nakita, kailangan maglaban ako. Saglit lang naman to. May sabon pa naman doon. Laba-laba para sa kinabukasan ng bayan. Ay. Right. Mga basic na lang naman sa amin to dito, yung mga ganitong gawain. Paglalaba, kung ano-ano pa. Tol, 2 araw na. May oras pa para sumuko. Ha? 2 araw na, may oras pa para sumuko. Wala. Wala. Kaya natin yan. Kaya. Basta mayroong kasabay, nakakagana. Pero minsan kasi pag mag-isa ka lang, parang nakakatamad. Pero ngayon dahil 2 kami, sumasabay pa sa kadede. Baka magbutot balat na yun Maghapon na tayo hindi kakain. Oo. Right. Pero bukas kakain na kami ng kaunti. Sa ngayon lang, kailangan lang talaga pag nag-detox daw, walang laman yun dyan. Mahirap naman yung diet na hindi ka talaga kakain. Ako po, baka matayin ka. Basta inom lang tubig. Baka hindi tayo abutin ng Pasko. Inom lang ng tubig. Nag-stock na kami ng mga sabon dito. Bumibili na kami sa sa SQY. Pag namalengke kami, para medyo makamura-mura naman. Sasaksak pa pala to. Meron bang washing machine na hindi na kailangan ng kuryente? Habang hinihintay ko maluto yung aking ninalaban, mga kapanalig, dito muna tayo sa kubo. At medyo nakapanglata. Maghapon to. Paghapon walang kain. Ngayon lang naman yan. Kakayanin natin. Tapos di maghapon din tayo ng puro dumi. Excuse me. Maghapon din tayo puro dumi. Di naman. Kasi mamaya pa tayong hapon iinom eh. Mamaya hapon pa ba? Tapos tsaka yung pang detox. Yung tatay. Tay. Nandito pala si Tatay Roman. Yung ilaw pala na ginamit dun sa kasal, lang dito. May pangalan pa talaga para Nakalimutan pandalahin kahapon. Alright. Wala kayo pasok, Tay? Wala, linggo. Linggo pa ngayon? Oh. Linggo pala yun. Wala, hindi ko na alam yung hindi ko na alam yung araw. Linggo ngayon. Linggo pala ngayon. Diyan na lang po, Tay. Tay, salamat po. Salamat. Apo. Alright. Linggo. Tay, gusto mong sumabay sa diet namin? Hindi kakain maghapon ngayon. Pwede. Pwede. Hindi na kailangan ni Tatay, may abs na si Tatay. Kami ni Kautol, kailangan namin magbawas ng tiyan. Sige, yan ang challenge namin ngayon. Yun, at habang hinintay ko nga maluto yung aking labahin, unti-unti na pong nasisira itong wala pang 1 taon to, Tol.
Kasi ang may isang taon na yung kubo, yung bigay sa atin ni Ka Mario. Lagi kasi nababasa. O lagi nababasa na anggi yan. Pwede yan. Kaya papalitan. So basta ang planuhin na lang namin, unti-untiin ko na gawing bakal na lang siguro yung poste. Tapos i-screw no? No? Mas okay pa. Screw na lang yung mga kawayan. O bakal din yung pag ganon. Bakal na rin. Tapos kawayan yung ano. O lagyan kaya natin ng ano dito, sopa. Tapos kubo tapos sopa yung pinakaupuan. Malakas yung ulan. Pag malakas yung ulan, ang baho noon. Pag hindi natuyo. Pero ayusin namin yan. Nung nakaraan nakahingi na po kami ng kawayan doon kay Tatay Waning. Kaya maraming salamat. Yun lang naman yung pinagamitan, yung bintana na yun, 2 piraso na bintana. So yung iba dito lang naman. Ito lang naman i-repair namin. Kasi nasushoot na yung puwet namin dito pag upo eh. At pag rinitoke natin to, medyo ano kaya natin, ilapit lang natin ng konti para nakakasandal ng maayos, no? Sige, pagplanuhan natin yan. Basta nandiyan pa naman yung ano, yung pambomba ng lason, no, tol? Bibili na lang tayo ng ano, ng sulignum para yung doon sa taas ng bahay mabombahan din bago mapatungan ng pinaka-binil. Tapos ito, mabombahan din. Ito, nabombahan na naman ito nung nakaraan eh. Tapos bagong ano pa na yan, tawag dito, varnish. Kaya okay pa yan sa susunod na ulit para mas safe sa anay. Ito, idadamay na natin. Kasi malamang wala pa naman kami nakikita sa ngayon na umaakit-akit na anay. Inisprayan ko yan eh. Ay, nisprayan mo ba? Matindi pala talaga ng sulignum. Hindi basta-basta nakakaakit yung mga anay. Kaya matibay pa rin ang ating kubo, ang kamalig. Mga panalig, gusto ko lang batiin ang happy birthday yung aking tito na si Tito Mel, no? Ng Tito Mel Akupang yan. Happy birthday at sana humaba pa ang buhok mo. Yan. Happy birthday! Ay, nakapagkwentuhan kami ni Kuya Gito na ano daw siya doon na sleep paralysis, mga kapanalig. Sino na mga naka-experience dito ng sleep paralysis? So yung sleep paralysis ay yung mga time na parang hindi ka makagalaw. Tapos pinipilit mong gumalaw pero hindi mo kaya. So kailangan mo pagalawin mo lang muna yung mga isang daliri mo bago mo magalaw yung buong katawan. Yung sleep paralysis kasi merong time na parang merong sa mukha mo na may nakaharap na gano'n. Nangyari na rin sa akin yan eh. Yung parang Palapit. sabi ko ano kaya itong sarap ko. Oo. Yung may mukha na nakaharap sa akin. Ay pinipilit kong tumayo. Ay, hindi rin naman ako makagalaw. Oo. Tapos naisip ko, sabi ko, try ko kayang galawin yung daliri ko sa paa. Oo. Nung nagalaw ko na, tsaka yun, nagising ako. Nagising na. Parang bangungot na rin yun eh. Parang bangungot na rin yun eh. Pero maraming tao yung nakakaranas nun. Ang sekreto lang doon, dapat wag mo labanan. Mo lang, ibigay mo lang. Wag mo na ibigay yung mo na. Kumbaga, kontrolin mo lang kasi habang lalabanan mo yun, parang lalo ka nahihirapan na huminga. Nangyari nga sa akin yung sa bahay nila Utol nun, mga kapalalig, nakahiga ako. Hinahatak yung bewang ko pataas. So yung bewang ko nakaganon pataas. Tapos yung ulo ko nasa baba ng sahig. Tapos may gumaganon sa bibig ko. Kasi hindi ako makagalaw. Tapos pero syempre alam ko na kontrolin. Parang sabi ko maya mawawala din to. Hanggang sa okay na. Tapos nung gumising ako, hinihingal ako. Oo, ganun. Parang oo. Sabi ko, Parang alalim ng hinga mo. Ganyan, ilang beses nangyari sa akin. Dito naman sa kubo, hindi naman consider na merong nakatira dito o may multo. Kasi parang nagiging normal na lang sa tao na nag-sleep paralysis. Hindi ko alam kung sa pagod ba yun o talagang hindi ko rin alam kung saan nagmumula yun. hindi naman tayo busog. Oo, hindi naman tayo busog, Yun nga, dito, natutulog ako, tas nakasilip ako sa labas. May nagtitinda ng balot, tas may papalo sa akin pag may papalo sa akin. Yun, naman, buti bigla ako nagising, okay naman. Kaya, yung mga nakakaranas ng wag nyo labanan. Basta nyo lang, pilitin nyo lang makagalaw yung isang part ng katawan nyo. Kunyari, paa, daliri. Sa paa, yun ang pinakano, kaya sa kamay. Oo. Sa akin talaga, ilang beses na ako Oo. Yung daliri ko sa paa, yung talagang una kong ginagalaw. Oo. Kasi pag nagalaw mo yun, gaganon ka na. Gaganon ka na eh. Yung mga napapanood nyo sa pelikula, tama yung sinasabi ni Tito Vic eh. Mm. Yung sabi niya na naiiwan yung katawan niya. oo.
Oo, meron kasi kami ano, yung tito ni Solomon, si Cap. Nung time na nagkaroon siya ng ano, sakit, pagbangon niya raw, naiwan yung ano, yung katawan niya. Binalikan niya raw eh. Okay naman, nabalikan naman. Ayun lang, alam ko naman na hindi lang kami yung nakakaranas ng sleep paralysis. Kasi bata pa lang ako, mga elementary pa lang ako, first time ko naranasan yung sleep paralysis na yan. May kulambo pa kami dati eh. Hindi ako makagalaw. Talagang parang nakakatakot. Kaya ayun, simula nun, nag-search ako kung paano ba siya labanan. Yun nga. Pero ang pagkakaalam ko lang talaga ano yun, sa pagod, ganyan, kung ano yung mga ginagawa mo. Yung sa akin talaga, sa Bulacan talagang malinaw na may babaeng papalapit sa mukha ko. Ay, meron pa pala. Oo, meron pa pala. Sa Novaliches nung time na natira ako, sa isang apartment, mga kapanalig, nakaano ako, nakaganon. Kumbaga natutulog ako, yung nakadapa. Tapos nakaganito yung ano ko. So, yung mata ko, na ano, kumbaga nakikita yung galaw ng mga tao. Sa kwarto tapos nakita ko yung kasama ko, merong kinuha. Doon mismo sa harap ng mukha ko merong kinuha. Tapos maya-maya nung bigla kong pagdilat, malinaw talaga mga kapanalig, promise talaga hindi ko ma-explain eh. Pagdilat ko, paglabas ko ng kwarto, nakalak pala yung apartment, nakalak yung pinto. Paano magkakaroon ng tao doon? Paano makakapasok yung kasama ko sa apartment nang hindi ko binubuksan yung pinto? Kaya talagang ano, mga kapanalig, parang matatakot ka kung iisipin mo eh. Talagang sabi mo may kakaiba. Kasi, ang linaw talaga sa memorya mo na gumanon yung kasama mo sa iyo, parang may kinuwang wallet na something na gano'n eh. Tapos pagising mo, nakalak yung pinto. Ano kaya yun? Paano kaya ipapaliwanag yung mga ganung bagay? May mga eksperto ba tayo dito? May mapapaliwanag ba ng science yan, mga kapanalig? O talagang ano na, nakasulat na sa Biblia kung ano ba yung... Yung tsuhin nga natin sa probinsya, sa akin daw eh. Tanghaling tapat, nakahiga siya. Di ba sa atin bukas daw yung pintuan, makyat daw yung inahin, tapos yung mga sisiw. Tumawid na daw inahin tsaka sisiw dito sa ano, pero hindi daw siya Hindi siya makagalaw. Sa tingin ko normal na lang siguro yun. Pero may tao kayang hindi nakaka-experience ng ganun. Siguro depende sa ano yan, way of ano nila, way of living. Pero yun na siguro yung tinatawag na bangungot talaga. Bangungot. Sobrang minsan nga 'di ba, minsan naranasan niyo na sa panaginip, inahabol tayo ng ano, ng kunyari dragon o kaya aswang, tapos hindi tayo makatakbo. Dahil parang hinahatak natin yung paa natin, yung mga tipong takot na tayo pero hindi pa rin tayo. Tapos yung ano, yung nilalabanan mo siya. Oo. Hirap, 'di ba? Yata na yung ano tawag ito. Kaya yung iba, yung hindi nila kinaya, yung bumibigay na. Mamatay. Oo. Kaya yun, nakakatakot din. Pero kaya mahirap eh. Mahirap. Pero mas okay. Oo, ang hirap din mamatay ng bangungot, pero mas okay na siguro yun kaysa mamatay ka ng masakit. Minsan masarap pa yung wala ka na lang maramdaman eh, no? Yung tsuhin natin, yung bunsong kapatid nila mama, yun yung kinamatay na. Bangungot. Ay, hindi na talaga nagising. Hindi na nagising. Oo. Kasi ano yan eh, pag parang ano, feeling mo, umuungol ka ng malakas. Pero pala, walang nakakarinig sa'yo. O ako si Budang, ang dami ko na. Siguro, mahigit 20 beses ko na naranasan yun. Pero hindi narinig din yung ano mo? Hindi, pero parang may naririnig niya, mahina lang yung yung gano'n lang. Mo, pag ano, sinasampal. Sinasampal mo? Hindi, ako. Sinasampal ka niya? Lalo na si kuya. Ako. Kasi malakas magilig si kuya eh. Nagising niya talaga ako. Oo, ayun yung ano. Baka gusto lang ng ano, may galit talaga sa iyo. Kunyari, binabangungot ka, sinasampal ka lang talaga ni ate. Oo. Ayun. Basta, wag lang magpanik. Ganun. No. Marami rin namamatay sa bangungot eh. Kaya mag-ingat-ingat. Mag-ingat-ingat, no. Wag tayong matutulog ng busog. Pag gutom naman, kasi hindi ka rin makakatulog ng maayos, magigising-gising ka rin eh. Sa bagay ngayon, pag nasanay ka naman na nagda-diet ka, tuloy-tuloy na naman yun. Masasanay na rin yung ano mo, katawan mo, mga kapanalig, no. At salamat din kay Utol kasi sinabayan niya ako sa trip ko na to. Sasabi ko sa inyo, hindi ako masaya na pag sobrang bilog yung aking mukha.
Kaya ayan, sabay-sabay nating hintayin ang pagbabago sa aming katawan. Hindi ko alam kung hanggang kailan to. Hindi, ano lang naman to, may araw lang na na hihintayin. Kunyari hanggang 23 kasi 23 automatic birthday ni Kadede. Hindi pwedeng hindi kami maganda o mag-celebrate, 'di ba? Tapos yun, Pasko na. Tapos New Year. So itutuloy na lang namin January. Basta ang mahalaga, mabawasan kami ng kahit kaunti man lang mga kapanalig, no, at makaiwas sa alak. Yun ang the best part pa doon. Syempre, sa diet na to, isa na sa target namin yung makaiwas muna sa alak. At yun, shoutout ulit kay Rigondox at kay Chong Luis, pati doon sa anak ni Chong na pumunta dito. Ayun, wrong timing talaga yung pagdating nila dito kasi nga mga time na parang nanghihina ako kasi ayun yung start nung diet, tapos hindi ako kumain, puro tubig lang talaga. Tapos dumating sila, hindi na kami umiinom. Sabi ko sa kanila, wrong timing yung dating nyo kasi start ng diet namin. Kaya sana naiintindihan nila, no? At salamat ulit sa Lobster at kay Ma'am May Santos Vlog, tama? Tama tol, no? Kay May Santos, no? Salamat po. Nakakapanlata yung pagda-diet. Nakapanlata rin mag-vlog, kaya puro kwentuhan tayo dito. At habang nagkukwento ako, naisip ko na tapos na pala yung nilalaban ko. Pagpapaikot, babanlawan ko na lang. Tara na! Banlaw na naman. Yeah. Time check mga kapanalig, 9:30 na po ng umaga. At ayan, nag-dryer na ako. Kukuha lang ako ng hanger para may sampayan na natin ng diretso. Hindi ko naman linaban lahat mga kapanalig, no, dahil ang dami nga. So sunod na. Mahirap maglaban ng marami. Nakakaubos ng energy. Hanger! Yan ko lang tayo dito mga pwedeng magamit. Okay, ito na. Ay, magsasampay na ako. Sampay na. Mahalaga mahanginan lang siya. Ito lang para malapit. Okay, bahala ka na sa buhay mo. Kaya mo na yan. Yan. Yan, hiwalay kayo, hiwalay. Para mabilis mo ito, ha? Dapat kasi kakausapin nyo yung mga nilaban nyo mga kapanalig para mabilis silang matuyo. Pag di mo kinausap yan, mga 5 araw hindi pa tuyo yan. Yan, ito na ang huli. Pagpahinga na tayo. Mamaya lang tuyo na yan. Yan. Ayos lang natin. Doon sa dulo, doon. Yan. Very good. Alright. Ito, ang daming lemon na binili ni Utol, oh. Lemon. Tapos merong apple cider vinegar. At Señorita olive oil. Good luck sa amin. Parang nahihilo na ako. Hindi. At ginawan tayo ni Utol ng tea. Ito ulit yung anong tito? Yung Hagonoy Bulacan. Oh. Pinag-aaralan ni Utol yung tamang halo o proseso nung pagtitimpla nitong tawag niyan, pang detox para malinis ang ating bituka, malilinis ang ating buong pagkatao at kaluluwa. Matatanggal ang ating mga kasalanan na nagawa pag nainom natin 'yon. Di ba? Hindi ka naman nahilo, Tol? Hindi naman. Ayos, kayang-kaya. Gusto ko may kasabay, hindi nakakalungkot. Pahinga muna tayo. At yan, mamaya edit muna. Sana tayo gumawa ng mabibigat na bagay pag pwede na tayo kumain ng kahit kakaunti, di ba? Sa ngayon kasi ganun kasi yung kailangan gawin. Walang laman yung tiyan nyo maghapon
Kasi sa hapon kayo iinom ng pan-detox. Tapos Alas 10 pa ng gabi. alas 10 pa ng gabi? Oo. Parang fasting pala to, no? Pinaka-fasting natin. Hanggang sa alas 10 pa pala ng gabi na hindi kami kakain, puro tubig lang. Tapos pagdating ng 10 PM tsaka kami iinom. Para habang natutulog doon na ano. Kasi hindi rin tayo makakatulog baka Pururot. pururot. Lilinisin talaga. Lilinisin ang buong pagkatao natin. Sige, sige. Atay natin. Tingnan natin para sabi nila pag dumumi ka raw parang may excuse me po, parang may mga kasamang sebo-sebo. Kasi yun ilalabas daw. Sige, tingnan natin kung totoo. Healthy lifestyle kuno. And syempre ginagawa namin yung best namin para mapagtagumpayan yung mga plano namin para sa ano na rin namin, para sa sarili namin. Mahirap kasi pag parang antigas na ng tiyan, 'di ba? Ay, eto pag na-achieve ko talaga tong payat ulit. Ano na talaga? Aalagaan ko na, hindi na ako magpapataba ulit ng ganitong bilog. Promise ko yun sa sarili ko. Kahit sa mga Paskuhan, konti lang kakainin ko. Kaya ko kaya. Tinanong agad yung sarili. Kaya naman yun. Sabi ng daddy, picturean mo ha. Yung ano. Ikaw daw. Kapapayat. Numinipis na yung buhok. Nagtatanong na si Utol, oh. Dalawa kami na Utol. Ito na yung ano. Magbabawas kami ng kasalanan sa katawan. Apple cider. Nagbili ka ng olive oil. Ano yan, virgin olive oil ang nabili mo? Ay, hindi na virgin. May experience na. Virgin olive oil ba? Hindi, okay naman siguro to kuya. Ay, ilang email yan? 250. Eksakto na yan sa inyo. Sakto na. Tamang-tama, ano? Ayos. Eksakto na yan kasi tig ano lang kayo dyan 125 lang. Olive oil. Pwede, hati na pala kami dyan. Oo. Okay lang ba kahit hindi virgin? May experience na? Mayroon kasi yan yung ano, yung hindi virgin. Ano na siya. Oo. Tsaka ito ng lemon. Tig 14 piraso na kami. Itong apple cider, pwede bang sausawan to? O iniinom lang talaga? Hindi, ginagawa rin yatang sausawan. Ginagawa rin sausawan. Pwede yan? Oo. Sige, mamaya. Salamat kuya. Alright. Ibig sabihin lahat ng lemon na yan, ihalo natin yan? Ano yung procedure? Awa. Okay. Lahat na to, inumin natin to. Pag nagka-abs kami, papasalamat kami. Patanggal ng ano talaga yan, patanggal ng mga taba-taba. Ayos. Sige kuya, salamat ha. Salamat. May bonus ka sa amin, kuya. Sige, siya pa na nagturo sa inyo. Alright. Kuya, salamat. Alright, yan. Nagtatanong-tanong na kami sa mga eksperto kung paano yung gagawin. Dami palang lemon, lahat ito, tayong dalawa ay inumin natin yan. Oo, tig 14 piraso tayo 14 piraso? Untindi. Sige, tignan natin kung ano Tapos magiging yung reaction ha. Hindi. Yung 14 piraso. Oo. Bukod natin. Oo. Tapos pipigain. Tapos 75 ml Oo. yung katas. Tapos lahukan natin ng kalahati nito. Oo. Yung hindi na virgin. Yung hindi na virgin. Tapos, gaano karami inumin natin? Yun yung una, check ko muna. Mahirap kasi baka fake news tayo. Oo. Para alam din nila, may idea yung mga manonood kung... Yung una pala, 120 ml nitong Oo. gagawin natin sige nga 120. Oo. Tapos parang iba to saglit. Oo. Yan, 75 ml pala 75 na ml. lemon. Oo. Tapos 60 ml nito. Oo. Oil. Oil. Tapos Yan. apple cider. Tapos hindi, pangalawa na to. Pangalawa na yan. Oo. Sa susunod na yan. Next batch. 10 PM natin inumin. Tapos Oo. after 30 minutes, ito na yung inumin natin. Yung matitira na katas ng lemon, Oo. haluan natin siya ng Iinumin natin lahat yan. hindi. Kaya halo din natin. Ano lang, 2 tablespoon lang ng apple cider. Okay. Yung tsaka ito. Okay. Yan. Tignan natin kung ano magiging reaction ng aming chan. Merong nagbago sa plano mga kapanalig. Sabi kasi ni Kuya Biga, yung bayaw ni Utol, mas effective daw tong gagawin namin kung hindi kami kumain ng karne within 3 days.
Kaso nga lang, nakakain kami ng karne kahapon, yung dala ni tatay dito na paksiw na baboy. Tapos nung kasal pa nakakain din kami. Kaya sabi namin, huwag muna namin ituloy mamaya. So sa 13 na, no? So sa ngayon, puro gulay lang kami. Tapos yan, saging, yan. Tapos ito lobster. Yung dala nila Regondox at ni Chong Luis. Hindi naman karne ito, tama? Ha? Ang karne yung mahirap matunaw talaga, yung ano, yung baboy talaga. Kaya kain tayo lobster. Kain na. Yan o. Sarap nung kumakain na kami ito. Salamat ulit kay kay Ma'am May Santos Vlog. Ciao tol. Uy, ang lalaki nito. Uy. Juicy. Pero isa sa paborito ko ngayon yung pampalakas ng immune system. Yeah. Ang Mekus. Kain po. Kain. Tapos parang kadedit eh. Tsaka bawal sa kanya to, high blood yun. Solid. Salamat sa paganda na kay Utol. Ang sarap. Halatang minsan lang tayo nakakain ng Sisimutin ko talaga bawat sulok nito. Kahit mo tayo. Di ko tapos eh. Ha? Oo. Ayos Unti-untiin natin. Tama kaya to? Nagda-diet tayo tapos kumain tayo ng lobster. Gagay. Wala namang rice eh. Tapos mamayang gabi, wala ulit kain. Para tunaw talaga. Tapos na! Sabi natin. Mamayang gabi, hindi nakakain. Solve na yan. Okay na. 1 meal a day. Kaya ba yun? 1 meal a day. Bala na mamaya. Tapos, saging. Para pagdagdag ng potassium. Walang kanin. Yes. At yun na nga mga kapanalig, tatapusin ko muna ang vlog natin ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa ating simpleng vlog. At magkita-kita na po tayo sa next update. I love you all mga kapanalig. Lagi kayong mag-ingat. Simulan ng magkulitan kasama si Inuit TV.